Hello, magandang gabi, Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng mga palangga. Medyo maaga tayo ngayon kasi magma-marathon tayo today. Today is Sunday dito sa Jamaica. Ayun, pakishare na natin ang ating vlog. Maraming salamat sa mga palangga. Kaya naman sa lahat ng mga nasa Amerika, Europa, parts of UK, and of course, Canada, mag-download na ng Sendwave app. Ayan po ang ating Sendwave app. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang Alindog Go Maharlika code para magkaroon ng $20 free credit sa unang padala. Kaya naman, go na. Ayan, kabog sa banga. Ayun, tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy na ang eksena natin today. Pasabog. Okay? Pasabog 101 na naman tayo. Si Jen, Shen, si Mai Perez at si Zorro na nangunguna, si Ram Palangga. Okay. Kailangan malaman ng taong bayan at hindi pa ito lumalabas sa media, I believe. Kasi kaka-send lang sa atin ng ating, actually, ang dami nating informer. Di ba? May white dove. Okay? White dove. Merong, may puting ahas at kung ano-ano pang mga pangalan ng ating mga puting, okay, mga anghel na nagsasabi ng mga pangyayari na kabalbalan sa Pilipinas. Alright, mga kababayan. Pasabog 101 na dapat malaman ng taong bayan, Jinggoy, ipapalit kay Zubiri. Yan po ang nakarating sa akin, sa ating lahat now. Bakit daw ipapalit si Jinggoy bilang Senate President? Alright? So ayon sa ating mga informer, mga palangga, na-imbier na si Ahas, si Lisa Smugs at si Marcos Jr. kay Zubiri. Okay? Kay Senate President Zubiri. Di ba? Noong nakaraan, originally kasi si Zubiri talaga is anti-chacha. O ayaw talaga sa charter change. Pero later on, I think in the middle of February, nagbago ang kanyang isip at inayunan niya, okay, ay dahil kinausap siya ni Marcos Jr., ni Kuting at ni Tambaloslos para nga makipagsabuatan sa charter change na ito or sa puwersahang initiative. Okay? So ano ang nangyari, mga palangga? 2 weeks ago, ay nagsalita si Zubiri na, bago pa nagsalita si Zubiri, kung naalala ninyo, si Tambaloslos ay may sinabi sa ating mga senador na wag daw pakialaman, wala daw pakialam itong mga senador na ito sa charter change. Remember that? Sinabi ni Tamba yon, okay? Sinabi ni Tambaloslos sa kanyang press conference na magtrabaho na lang daw itong mga itong mga senador at wag daw pakialaman ang charter change o yung People's Initiative na isinusulong ni Tambaloslos. Ngayon, nag-aklas, di ba, nag-alsa dyan si Joel Villanueva, lalo si Senator Amy Marcos, dahil na, nabukelya niya yan. At si Zubiri naman, syempre si Presidente Kuting, ay presidente, maaaring sila ay natatakot, baka sila ay gipitin. But again, ang eksenang kaganapan, mga palangga, dahil ayaw pumayag ni Zubiri, okay? Nakarating po sa atin, ayaw pumayag ni Zubiri na basta-basta na lang pumabor ang Senado sa puwersahang initiative na pinopropose nitong mga buwaka ng ina, si Kuting, si Tambaloslos, at si Lisa Smugs dahil nga sa political aspect. 'Di ba? It's not really for people for economic provision. Kasi lahat naman tayo mag-agree kung hindi tayo pinwersa o hindi nilinlang ang mga taong bayan sa pagpipirma nitong jutang gininang initiative na to gamit ang ayuda at binayaran ang mga kongresista. Okay? So dahil hindi pumayag, okay? Dagdag hair natin today, oh. Ngayon, mga palangga, kumusta na kayo, okay? Ay. Okay, nako, dapat bantayan ng maigi yan. Baka mabudol tayo ng mga yan. Okay, mga kababayan. Here's the thing, pating.
Itong buwakang inang 'to, itong hayop na nasa Australia, nag-ano-ano na naman do'n, nagdadakdak na naman doon, nagyabang na naman ng kabalbalan niya. Itong jutang inang ito at saka itong butod na ito, mga palangga, ayan. Tapos si butod, nililingkis ng ganyan yung asawa niya. Sinasakal niya, di ba? Bagay yung, yan, sinasakal niya. Tapos yung itlog nito ay pinipisil niya. So, pisil natin itlog. Ayan, pisil natin itlog. Ayan, pisil ng itlog. Alright, so itong hayop na ito, mga kababayan, ay inuutusan o pinupush si Zubiri na pumayag na ang ang Senado na, at saka itong dalawang tong hinayupak na to, pumayag or iaprubahan na yung jutang gini ng charter change na yan. Pero 2 weeks ago, nagsalita si Zubiri na kanilang babalangkasin sa Senado at dapat base sa ating konstitusyon, nakasalukuyang konstitusyon, ay hindi pwedeng basta-basta na lang na oo ka na lang sa kadyutahan ng Kongreso. Pagbobotohan nila. Ang dapat sa bawat issue o bawat aspeto na gusto nilang i-amend ayon kay Zubiri ay pagbobotohan at dapat magkaroon ng 3/4 votes, which is 18 senators dapat ang bumoto. Okay, doon sa particular na gustong i-amend. Katulad ng, let's say, for example, ang pinututukan nila, it's really economic provision. Like regarding about education, advertising, yung tatlong yan. So, dapat daw, may bumoto na 3/4 sa Senado. Then, pag nakaboto na, doon sa mga gusto nilang i-amend, tsaka ngayon nila i-forward sa Kongreso. At doon, after that, magkakaroon ng bicameral meeting and decision. Ayaw ni Kuting. Okay? At ito ayaw ng mga buwakan ng inang to. Itong dalawang tong mga hinayupak na to, gusto talagang budulin kasi hindi talaga ang intensyon nila for economic provision. Kasi ang gusto nila, politika. Ibig sabihin, para manatili sila sa pwesto. Yung hinayupak na ito, itong buwaka ng inang tong butod na ito, at itong weakling, itong hinayupak na ito, itong dalawang ito, nagpupush kay Zubiri. Ngayon, dahil hindi pumayag, mga kababayan, si Dudong ninyo, okay? Anong eksena? Papalitan siya ni Jinggoy Estrada.
para mabasa. Aliwasang Bonifacio? Marami ka kasi mas ano ka, credible ka, eh. Lagay mo diyan yung ano, yung address. Aneurysm? Uy, kawawa naman. Ganda hapon madam, si JC Tan, hello. Okey. Jacqueline Jose, rest in peace ano,
extort ng pera pag offload sa mga OFW o bago nyo i-offload pagbabayarin ninyo. Kaya hindi malilinis yan. Patuloy na magiging madungis hindi lang sa mata natin mga Pilipino, kundi sa mata ng